Ang tampok nating kwento ngayon ay minsan panghango sa totoong mga pangyayari na naganap noong dekada 70. Kasalukuyan daw nilang binabaybay noon ang batis dahil nangunguha sila ng mga talangka at ibon upang may ulam. Habang abala sila na binabaliktad ang mga bato, ay bigla may kumaluskos at nagkalawan ang mga halaman sa gawin nilang itaas. Matapos na mahulog at gumulong ang isang bunga ng nyog, kung kaya napatingin sila sa puno kung saan nanggaling ang bunga. Nahintakutan sila nang mula doon ay kanilang makita ang isang nilalang na noon pa lamang nila nakita sa tanang buhay nila. Dahil sa takot ay mabilis silang nagtatakbo. Nagkapigtas-pigtas ang kanilang mga suot na tsinelas dahil sa pagmamadali. Halos lumaylay na sa isang balikat ang damit ng kuya ni Kaloy dahil sa pagkakahawak niya dito. Madudulas ang mga bato dahil sa bukod na makikinis ang marami sa mga iyon. Ang iba naman ay pawang mga nilulumot na. Nilingon ng kuya niyang si Ramon upang alamin kung sinusundan ba sila nito. Nakita niyang mula sa bandang gitna ng puno ay lumundag na ito pababa. Dahil doon ay lalo niyang binilisan ang kanyang pagtakbo. Dahilan para muntik namang makaladkad ang kapatid niyang si Kaloy. Halos hindi na nila marinig ang sarili nilang hingal sa lakas ng pagkalabog ng kanilang dibdib. Kanila nang iniwan ang mga napigtas na tsinelas sa daan at kumaripas na ng takbo. Minsan pang lumingon si Ramon upang tiyakin kung sinusundan ba sila nito. Nakita niyang nasa likuran nila ito, ngunit bigla iyong umiba ng daan. Lalo pa siyang nagmadali dahil sa inisip niyang baka nais nitong salubungin sila. Patuloy din si Kaloy sa pagsunod sa kanya. Nang sapitin nila ang ituktok, ay nagpahinga sila sa damuhan sa sobrang pagod at hingal. Habol-habol nila ang kanilang mga hininga. Nanuyo ang kanilang mga lalamunan. Nakita ni Ramon na naiyak ang kanyang kapatid na si Kaloy. Hinawakan niya ito at sinabing wala na ang nilalang. Nang dumating sila sa kanilang bahay, ay agad nilang ikinuwento ang kanilang nakita. Inilarawan ni Ramon sa kanila ang itsura nito. May katawan ito na katulad sa tao, ngunit kumikilos at tumatakbo na parang hayop na may 4 na paa. Mahaba ang uso nito at ganun din ang tenga. At may balahibo ito sa kanyang mga braso, sabi naman ni Kaloy. Sinabi ng kanilang mga magulang na baka naman talunon ang kanilang nakita. Ang talunon na sinasabi sa kanila ay baboy ramo. Sumagot si Ramon at sinabing nasisiguro niyang hindi talunon ang kanyang nakita. Napansin nila ni Kaloy na natakot ang 3 pa nilang mga kapatid. Kung kaya, itinigil na nila ang pagkukwento tungkol dito. Minsan, namasyal sa kanila ang kapatid ng kanilang ina. Tamang-tama naman, dahil katatapos lang mananggot ng kanilang ama. Inutusan si Ramon ng kanilang ama na mag-ihaw ng tuyo para mayroon silang maipulutan. Habang nag-iinuman ng tuba,
ay nagkwento ang kanilang tiyuhin ukol sa napapabalitang aswang sa kanila. Nagiging matunog di umano ang usap-usapan tungkol dito. Dalawa na sa kanilang mga kababaryo ang nakunan. At ang kanilang hinala ay aswang ang siyang may gawa nito. Kaya, naikwento rin ng kanilang ama ang tungkol sa naging karanasan nila nung mga nagdaang araw na nang ilarawan ito nila Ramon sa kanilang tiyuhin, ay kinumpirma nito na ganun din ang sinasabing itsura ng mga nakakita sa aswang doon sa kanilang lugar. Lumipas pa ang mga oras. Tanging silang apat na lang nila Kaloy ang gising at patuloy na nagkukwentuhan habang umiinom ng tuba. Nang biglang marinig nila ang huni ng aswang, agad na sumigaw ang kanilang tiyuhin at sinabing hapita ang asin sa lusong. Nang ibig sabihin nito ay kanyang daanan ang asin sa bayuhan ng palay. Tumahimik na sandali. Nawala ang huni ng aswang. Nakiramdam din silang apat. Sa pagkakataong iyon, ang ama naman nila Kaloy at Ramon ang siyang sumigaw at nagsabi noon. Ilang sandali lang ay narinig nilang muli ang huni noon. Tumayo ang tiyuhin nila at lumapit ito sa bintana. Sumigaw itong muli at kanyang pinagmumura ang aswang. Narinig nilang tila naging agresibo naman ang paghuni nito. Muling nagsalita ang tatay nila Ramon at sinabihang duwag ang aswang. Paulit-ulit pa nitong sinabi na kanya itong kikilawin sa oras na magpakita. At matapos iyon, ay hindi na nila narinig pa ang huni nito. Kinaumagahan, unang nagising si Ramon nang masilaw siya mula sa sinag ng araw. Nang tuluyan na niyang imulat ang kanyang mga mata, ay napansin niya kaagad na may bahagi sa kanilang bubong na pawid ang natuklap. Ipinagtaka niya iyon dahil wala namang malakas na hangin noong nagdaang gabi. Idagdag pa na alambre ang ginamit nilang panali sa mga ito. Tuklap ang bahagi ng bubong sa silid na tinutulugan nila. Gayon din ang silid ng kanilang mga magulang kung saan natulog ang kanyang mga kapatid at ina. Agad niyang naisip na marahil ang may gawa noon ay ang aswang. Ginising na rin niya ang kanyang kapatid na si Kaloy at mabilis niyang itinuro dito ang parte ng kanilang bubong na wala ng takip. Nang lumabas sila ay nakita nila ang mga piraso na nagkalat na pawid at ang malaking bahagi noon ay nasa bandang itaas na ng bukid. Pagbalik nila sa bahay ay nakita nilang gising na rin ang kanilang ina at dalawang kapatid. Agad silang tinanong nito kung ano daw ang nangyari sa kanilang bubungan. Sinabi nilang malamang ay nagalit ang aswang kagabi, kung kaya pinagdiskitahan nito ang kanilang bubong. Ngunit biglang napaisip si Kaloy sa kung ano pa kaya ang maaaring ginawa nito. Dahil sa ito ay nagalit. Kinabahan siyang bigla. Nagtaka ang Kuya Roman at nanay niya sa kanya. Nang mabilis niyang tinakbo ang silid kung saan natutulog pa ang bunso nilang kapatid. Di nagtagal, ay napasunod na rin sila Ramon at nanay nila kay Kaloy. Dahil sa narinig nila ang malakas na pagsigaw nito. Pagpasok nila ng silid,
ay naabutan nila itong umiiyak. At nakita nila si Toto. May sugat ito sa kanyang liig at hindi na humihinga. Wala talaga sa hinuha nila. Nasasapitin iyon ng bunso nilang kapatid. Na maging ang kanilang ina ay hindi iyon napansin ng bumangon. Malambot pa ang katawan ng kanilang bunsong kapatid ngunit patay na ito. Nagsipasuka na rin sa silid ang iba pa nilang kapatid. Maging ang kanilang tiyuhin ay hindi makapaniwala. Nagkaingay na sila sa kanilang bahay. Nag-iyakan na ang lahat niyang mga kapatid. Nagtaka sila kung bakit sa kabila ng kanilang ingay ay hindi pa rin nagigising ang kanilang ama. Kaya pinuntahan ito ni Ramon. Doon niya nalaman na hindi rin maganda ang lagay nito. Wala itong malay ngunit may hininga. Maputla ito. Nang palibot ng mga mata ay nangingitim. Kung kaya tinawag niya ang kanilang ina. Nakiusap sila sa kanilang tiyuhin na kung maaari ay humingi na ng tulong sa manggagamot. Mabilis naman itong kumilos at nagpunta sa kilalang manggagamot sa kanilang lugar. Nang bumalik ito ay marami ng mga tao na tumutulong at nag-aasikaso sa bunso nilang kapatid. Kasama na nito ang manggagamot. Nang tingnan nito ang bata at hawakan, ay sinabi nitong walang duda na aswang ang may kagagawan noon. Sunod na pinuntahan naman ito ang kanilang ama at agad na sinuri. Sinabi ng manggagamot na hinawahan ito ng aswang. Na ayon pa dito ay niluwayan ito sa kanyang tenga. Ipinagpatuloy pa nito ang gamutan. Dahil sa maraming tao ang naroon, kung kaya sinenyasan ng manggagamot ang kanilang ina. Nagpunta sila sa may kusina at doon sinabi ng manggagamot kung sino ang aswang na gumawa noon sa kanila. Nang marinig iyon nila Ramon at Kaloy, ay nakaramdam sila ng matinding galit at naikuyom nila ang kanilang mga palad. Maging ang kanilang tiyuhin ay napatiimbagang. Sinabi ng manggagamot na susubukan niyang lahat ng kanyang nalalaman para mailigtas pa ang kanilang ama. Pasikretong kinausap nila Kaloy at ng kanyang kuya ang manggagamot kasama ang kanilang tiyuhin. Nagtanong sila dito kung paano mapapatay ang aswang dahil sa gusto nilang magiganti sa pagkawala ng kanilang bunsong kapatid. Matapos na sabihin ng matanda ang kanilang dapat na gawin, ay pinlano nila ang pagpunta doon. Kaya, kinahapunan, pasimple silang umalis na ang alam ng kanilang ina ay magsusuga lamang sila ng kanilang kalabaw. Habang ang kanilang tiyuhin naman ay nagpaalam na uuwi na muna, pero ang totoo ay magkakasama sila na pupuntahan ang aswang. Alam ng tiyuhin nila kung saan iyon sapagkat kaisang lugar lang niya ito at tama nga ang kanyang hinala na iyon ang aswang na naghahasik ng lagim sa kanilang lugar. Nang malapit na sila sa bahay nito, ay nagmatsyag lang muna sila doon. Naghintay sila ng magandang pagkakataon. At di nga nagtagal, ay nakita nila itong lumabas na ng kanyang bahay. Naglakad iyon papunta sa Ilaya, kung kaya nagmamadali silang sumalisi. Dumiretso si Ramon sa silid nito
at bumali ng kapiraso sa sahig na kawayan at saka iyon binaliktad. Halos di siya makatagal sa lansa ng amoy na umaalingasaw. Samantalang sila Kaloy naman at Chewin nito ay dumiretso sa lutuan at ibinaliktad naman ang isang panggatong. Matapos nilang maisagawa iyon, ay nagmamadali na silang lumabas. Nang laking gulat nila nang makasalubong nila ito sa bakuran. Dala ng galit na nararamdaman, ay hinugot ng Chewin nila Ramon ang itak nito at bigla iyong tinaga. Nagawa namang masangga ng lalaki ang itak, kung kaya sa braso nito iyon tumama. Nanlaki ang kanilang mga mata nang walang anumang pinsala na idinulot iyon sa lalaki. Itinaga ng kanilang Chewin ng itak sa lupa at muli iyong inundayan. Habang panay ang sabi at pagpapaliwanag ng lalaki na napilitan lamang umano ito, na wala daw siyang balak na gawin iyon at napadaan lang. Ngunit hinamon daw kasi nila siya. Paulit-ulit pa na tinaga iyon ng kanilang Chewin, na parang wala siyang naririnig na anuman sa mga sinasabi nito. Narinig pa nila Kaloy na nagmakaawa ito sa kanilang Chewin, pero patuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Bingi na ito sa mga sasabihin pa ng lalaki. Nang umandusay ito sa lupa, ay saka palang tumigil ang kanilang Chewin. Palabas na sana sila ng bakuran nang marinig nila itong biglang tumawa. Kung kanina ay nagmamakaawa ito, nung panahon namang iyon ay tila nagyayabang ito at nang iinsulto. Minura pa nga sila nito at sinabing akala daw ba nila ay ganun lang siya kadaling patayin. Sinabi nitong makapasok lamang di umano siya sa kanyang bahay at malawayan ang kanyang mga sugat, ay babalik na raw siya sa dati na parang walang nangyari. At nakita nga nilang gumapang ito papasok sa kanyang bahay. Nangiti naman ang kanilang Chewin at sinabing, "Pamatyag mo eh." Nang ibig niyang sabihin ay kung yun daw ang kanyang pakiramdam. Nagpatuloy na sila sa paglakad at di pa sila nakakalayo ay narinig nila ang nakakakilabot na pagsigaw nito. Narinig pa nila Kaloy na malinaw nitong sinabi ang mga katagang wala kang kwentang paryente, na ang pinapatungkulan ay ang kanilang Chewin. At narinig na nila ang paghihingalo nito, kung kaya nagtaka naman sila at kinabahan dahil sa kamag-anak pa pala ito ng kanilang ina at Chewin. Sa paraan pa lang ng kanilang pagkakatitig sa Chewin ay naunawaan na kaagad nito ang ibig nilang ipahiwatig, kung kaya sinabi nitong second cousin daw nila ng kanilang nanay iyon, at kaya marahil iniwan ng kanyang asawa at anak kamakailan dahil sa na lamang aswang na ito. At ngayon daw ay malinaw na sa kanya ang lahat. Pagpapatuloy pa ng kanilang Chewin. Nailibing ang kanilang kapatid na kanila itong naipagiganti, at gumaling naman ang kanilang ama nang maagapan iyon ng manggagamot. Sadya ngang may mga pagkakataon sa ating buhay na hindi natin lubos na inaasahan
na ating mararanasan. Nagsimula siyang makasaksi ng mga hindi karaniwang pangyayari nung siya ay tumuntong ng 9 anyos. Mayroon sila noong kapilya na nakatayo sa lupa ng kanilang tiyuhin sa bukid. Doon nila isinasagawa ang kanilang mga paglilingkod. Payak lamang ang nasabing kapilya na pinagtulong-tulungan na gawin at itayo ng mga nananambahan doon. Sa bundok talaga ang kanilang tirahan, na kilo-kilometro ang layo mula sa bayan at kahit maging sa pinaka-highway. Minsan habang nasa loob sila ng kapilya ay may napansin siya. Tila napakaraming tao na nasa loob. Noon lamang niya nakitang ganong karami ang mga tao doon, kaya hindi niya maiwasang tumingin sa kanila. Nagmasid pa siya dahil sa sobrang pagtataka. Ang dami niyang nakita na mga hindi pamilyar na mukha. Halos lahat kasi na taga roon ay nakikilala niya. Napatingin siya sa may koro. Halos nagsisiksikan din ang mga miyembro ng choir. Marami sila kaysa sa karaniwan nilang bilang. Ang pagtataka niya ay unti-unti nang napapalitan ng takot. Makinis at mapuputi ang mga ito, na agad mong mahalata ang kanilang kaibahan sa kanila na mga taga-bukid at laki sa hirap ng buhay. Ang isa pang ipinagtataka niya ay tila ba parang siya lang ang nakakapuna noon. Iginala niya ang kanyang paningin at nakita niyang mga nakatungo ang karamihan sa kanila na nananalangin. Kaya ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at nag-alay na rin ng sarili niyang panalangin. Nang naglalabasa na, ay pumunta siya sa gawing gilid at pinagmasdan ang lahat ng mga lumalabas. Nakagawian na kasi nila na hindi muna umuuwi kaagad at nagkukwentuhan na muna. Dahil sa iyon lang ang pagkakataon na nagkakasama-sama sila, tinitingnan ni Maricel mabuti ang bawat lumalabas. Hindi niya nakitang lumabas yung mga taong noon lamang niya nakita. Tanging yung mga datihan na at taga roon sa kanila na mga nagsiupo at nagkwentuhan nang hilabot siya. Ngunit hindi pa iyon ang huling pagkakataon na nakaranas siya ng mga ganong uri ng pangyayari. Nang minsang pauwi sila mula sa paaralan ng kanyang mga pinsan, ay bigla na lamang sila nakakita ng isang kabaong na nakabalagbag at nakaharang ito sa kanilang daraanan. Napaatras sila at hindi na nagtuloy. Nagtaka sila kung bakit naman nagkaroon ng ataol doon. Dahil sa padilim na noon, kung kaya naisipan nila na pumunta na muna sa isa nilang kamag-anak na nasa malapit doon. Bali, tiyuhin nila iyon. Ikinuwento nila ang kanilang nakita at nakiusap kung maaari sila nitong samahan. Pagdating nila sa mismong lugar kung saan nila nakita ang kabaong na nakabalagbag, ay wala na ito roon. Nung ikasal naman ang kanilang pinsan na lalaki, natatandaan niya na siya ay 14 anyos na noon. Sabi ni Maricel ay obligado sila na sila ang pumunta doon sa lugar ng babae na mapapangasawa ng kanilang pinsan. Dahil sila yung tinatawag na tiglalaki. Ang kasalan kasi sa kanila ay nakabatay pa sa sinaunang tradisyon. Maganda at mabait ang mapapangasawa ng kanyang pinsan na si Lorraine. Bago ang mismong araw ng kasal, ay magkakaroon ng kasiyahan. May sayawan at kainan. Marami ang pumupunta, lalo na ang mga kabinataan at kadalagahan. Maging ang mga may tindahan sa kanilang bahay
ay nagpupunta rin upang magtinda doon ng inumin at sigarilyo. Nakakatuwang isipin na kahit ganun lamang kasimple ang kanilang pamumuhay, ay nagagawa din nilang makapagsaya. At kahanga-hanga na kahit pangaparting bukid at bundok talaga ang lugar, ay mayroon silang sound system. Isinasakay sa karosa ang naglalaki ang mga baffles at speaker, habang ang ibang kasangkapan naman ay pinagtsatsaga ang buhatin at takutin ng mga tao. Nung gabi ng kasiyahan, tulad ng inaasahan, pagsapit ng mga alas 7 ay nag-uumpisa ng magdatingan ang mga makikipagsayawan. Ito ay free for all, ika nga. Kaya, kung saan saang lugar nagmumula ang mga tao. At dahil sa may pakpak ang balita, kung kaya madaling kumalat sa tuwing mayroong ikakasal. Sila naman ng kanyang mga pinsan, bilang bahagi ng mga tiglalaki na tinatawag, ay tumutulong din sa paghanda. Pero, mas marami silang panahon na makipagsayawan at makipagkasiyahan. Mayroon silang lugar na nakatalaga para sa kanila. Bago pinasimulan ang sayawan, ay may maikling presentasyon. At matapos iyon, ay sayawan na. Kahit saang sulok mo ibaling ang iyong paningin, ay makikita mong may mga umpukan ng mga kabataan. Ang totoo, hindi lang mga binata at dalagang makikita mong nag-uumpukan, na nag-iinuman at nagkakasiyahan. Napakasaya ng mga ganong pagkakataon. Panay ang punta sa kanila ng mapapangasawa ng pinsan niya. Mabait ito at inaasikaso silang talaga. Minsan pa lang niya itong nakita pero malapit na kaagad ang loob niya dito dahil sa mabuti itong tao. Ngunit hindi natapos ang gabing iyon na puro lang kasiyahan dahil noong nagsimula na sila Maricel na makipagsayawan, ay may napansin siyang isang babae sa di kalayuan na nakamasid sa kanila. Naroon ito sa gilid ng isang puno sa may bahagi na hindi masyadong maliwanag. Noong una ay hindi niya pansin iyon. Ngunit sa tuwing magagawi doon ang kanyang paningin, ay nakakaramdam siya ng pagkailang. Dahil sa halos hindi na nito inaalis ang pagkakatitig sa kanila, lalong-lalo na sa kanya, na nung huli ay nakita niyang matalim na ang pagkakatitig nito, na naisip pa nga niya kung ano kaya ang dahilan. Bakit ganun ito makatingin? Makailang ulit niya inisip kung saan niya nakita ang babae na sa tansya niya ay mahigit 40 na ang edad nito. Inisip niya kasi na baka nasagi niya ito nang di sinasadya, na siya nitong ikinagalit. Dahil sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya, ay hindi talaga maikakaila na galit ito. Ngunit kahit pigain niya ang kanyang isipan, ay wala siyang matandaan. Nang bumalik sila ng kanyang mga pinsan sa kanilang pwestong kinauupuan, ay pasimple niyang itinuro iyon. Ngunit, laking gulat niya nang sabihin ng kanyang pinsan na wala namang babae na nakatayo doon. Kung kaya mabilis siyang napalingon at wala na nga doon ang babae. Biniro siya ng kanyang pinsan at sinabing ang bilis naman daw niyang tamaan ng kanilang iniinom. Ginantihan naman niya ng ngiti ang pagbibiro ng pinsan niyang iyon, pero sa loob niya ay nakakaramdam na siya ng matinding kaba. Nang magkayayaan silang uli na magpipinsan para sumayaw, ay nakita niyang muli ang babae na nakatayo at malapit ito sa pwesto nila. Naroon ito sa gilid ng kanilang mesa at nakatingin na naman sa kanya ng hindi maganda. Dahil sa hindi na niya nagugustuhan ang ginagawang pagtitig sa kanya ng babae, kung kaya tinalikuran na lamang niya ito at umiba siya ng pwesto. Nang pasimple niyang sulyapan iyon,
ay wala na doon ang babae, kung kaya nakahinga na siya ng maluwag. Nang mga mag-aalas 3 na ng madaling araw, ay nagpahinga na sila. Matapos nilang maubos ang kanilang iniinom at pulutan, dahil kasama sila ng isa pa niyang pinsan na mag-aabay. Makaraan ang 1 oras ay naghanda na sila. Doon na sila magbibihis sa simbahan pagdating sa bayan. Nang mga pasado alas 5 na, ay nauna na silang bumaba at pumuesto sa pampasaherong jeep na inarkila para maghatid sa kanila sa simbahan. Bali 2 sasakyan lahat sila. Nang mag-umpisa na ang kasal, ay halos himatayin si Maricel sa nakakakilabot na tagpong iyon na nasaksiyan niya sa loob ng simbahan. Habang naglalakad kasi ang mapapangasawa ng kanyang pinsan, ay nakita niyang puno ng dugo ang trahe de boda nito. Maging ang belo ay may tilamsik ng dugo. Nakita rin niya ang ilang mga nakaupo sa kapulungan na mga nakasuot ng sinaunang damit at pawang mga duguan rin. Naramdaman niyang nanginig ang kanyang katawan, gayon din ang kanyang mga tuhod. Iniyuko niya ang kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata. Unti-unti na siyang nanghihina, pero pinaglalabanan lang niya. Nang maramdaman niyang nakalampas na ito sa kanila at nasa harapan na ng pari, ay nag-angat siya ng kanyang ulo at napasulyap siya doon. Ngunit mabilis niyang iniyuko muli. Nang ang abito naman ng pari ang makita niyang puno ng dugo at wala itong ulo, naramdaman niyang nangapal ang kanyang mukha at namanhid ang buo niyang katawan at tuluyan na nga siyang bumagsak. Ang huling natatandaan niya ay nakita niyang naglalapitan ang mga taong tutulong sa kanya. Nang magkamalay siya, ay naroon na sa bahay kung saan naroon ang handaan at katabi niya ang isang pinsan na hindi kasama sa kasal. Sinabi nito sa kanya na una na siyang inihatid ng isang jeep kasama ang nanay at tiyahin niya. Ang bigat ng kanyang ulo na para itong mabibiyak sa sobrang sakit at mapakla ang kanyang panlasa. Maya-maya ay nagkaingay sa labas at nakarinig sila ng mga hiyawan na nasundan pa iyon ng malalakas na pag-iyak. Naaksidente daw ang isang jeep at nasa ospital ang mga sakay nito na nilalapatan ng lunas. Marami sa kanila ang kritikal, kasama na ang pinsan niyang ikinasal at yung abay. Ngunit sa kasamaang palad, ay patay na ang asawa ng pinsan niya at pari nang dumating sa ospital. Naramdaman na lamang niyang tumulo ang kanyang luha. Agad na nagbalik kasi sa kanyang alaala ang pag-aasikaso nito sa kanila noong nagdaang gabi. Kitang-kita niyang malinaw ang mga ngiti nito sa labi habang tinatanong at kinakamusta sila kung okay lang ba raw sila. At nagbiro pa nga ito na kung mayroon pa ba silang pulutan. Buhay na buhay sa kanyang isipan ang mga tagpong iyon na ilang oras pa lamang ang nakakaraan. Ngunit ngayon ay wala na pala ito. Nang biglang matawag ang pansin niya at mabilis na napatingin sa bintana. At hindi nga siya nagkamali sa pag-aakala niyang may nakatingin sa kanya mula roon. Dahil sa nakatayo nga doon at nakatitig na naman sa kanya ng masama ang babae. At bigla siyang napahawak sa kanyang sikmura at napayuko. Hindi na niya napigilan at sumambulat ang kanyang suka sa sahig. Hiyang-hiya siya. Mabilis siyang inalalayan ng pinsan at tinawag ang kanyang ina
Ang masayang kasalan ngayon ay napalitan ng ibayong lungkot at paghihinagpis para sa mga naulila at nababalot pa ng misteryo at kababalaghan. Mabilis nilang inasikaso si Maricel, nilinis ang suka at inihigang muli sa papag. Isang matanda ang pumasok sa silid. Tiyuhin ito ni Lorraine. Sinabi nito sa nanay ni Maricel na masama ang kanyang lagay. Sinita naman ang matanda ng isang pangkaanak nito. Sinigawan at pinapalabas. Hindi kasi iyon pinapansin doon sa kanila dahil sa pinaniniwalaang may diferensya ito sa kanyang pag-iisip. Habang inihilang palabas ng silid, ay paulit-ulit nitong sinabi na, "Aswang, kita ko aswang. Butang ulod, kaglaway." Na ang ibig nitong sabihin ay nakita daw niya ang aswang na nilagyan ng uod at laway. Kung ano ang nilagyan nito ay hindi na nabanggit dahil sa tinakpan na ng kaanak nito ang bibig at sinabihang tumahimik upang maiwasan ang paglikha ng komosyon at iskandalo. Dahil naman sa kuryosidad ng pinsan ni Maricel, ay lumabas din ito at sinundan ang matandang lalaki. Mukha ngang kulang ito sa pag-iisip, ngunit mabait naman. Tinabihan niya ito sa upuan at tinanong. Marami itong sinabi sa kanya. Nalaman din niya kung bakit ito nagkaganon dahil sa kagagawan din ng aswang na kanya umanong ibinisto. At kaya pala ito pinaniniwala ang baliw ng marami na taga sa kanila ay dahil sa mga ikinukwento nito na hindi pangkaraniwan. Dahil sa may kakayahan pala itong makakita nang hindi nakikita ng mga karaniwang tao. Bago niya iwan ito ay may iniabot sa kanya. Pangil iyon. Pero di niya alam kung pangil ng ano. Sabi ng matanda ay sa buaya daw iyon galing. Na ipinagtaka naman niya dahil sa wala namang buhaya sa kanilang probinsya. Na nakuha daw iyon ng matanda sa isang batis malapit sa kanila na gumugulong sa ilalim ng tubig ng mababaw na batis. Ngunit pasalungat umano sa agos. Sinabi nito sa kanya na itapat daw niya iyon sa sikmura ni Maricel at idiin. Bumalik siya sa silid at nakita niyang hindi pa rin bumubuti ang lagay ng kanyang pinsan. Mabilis niyang inilagay ang binigay ng matanda sa sikmura ni Maricel at kanyang idiniin iyon. Napasigaw ng malakas si Maricel at kasunod noon ay sumuka na muli ito. Nagsuka ito ng paulit-ulit hanggang sa mapansin nilang unti-unti na bumabalik sa dati ang aura at kulay nito. At nang huminto ay maayos na ang pakiramdam nito. Hindi alam ni Maricel kung ano ang dahilan kung bakit niya naranasan ang lahat ng iyon. Pero isa ang kanyang natitiyak na sa buhay natin ay may mga mararanasan talaga tayo na hindi pangkaraniwan. At ito ay sa panahong hindi pa natin inaasahan. Tatlo po kami noon na nakatira sa bahay. Ang ate ko, nakasalukuyang buntis noong mga panahon na iyon, at ang aming lola. Pareho kasi kaming magkapatid na lumaki sa lola at lolo namin. Pero patay na si lolo nung mangyari ang karanasan kong ito. Kung di po ako nagkakamali ay mga 1995 ito naganap. Ang bahay ng lola ko
ay nasa bandang dulo ng barangay at medyo liblib. Isang gabi, nasa sala ako at nagbabasa ng pocketbook. Usong-uso pa kasi iyon noon. Si ate naman ay nasa kwarto na namin at nakahiga na. Samantalang si Lola ay nasa kwarto na rin niya. Di nga lang ako sigurado kung tulog na ito kasi nakahiga na rin siya. Pero bukas pa ang kanyang radyo. Habang wiling-wili ako sa aking binabasa, ay bigla kong narinig ang malakas na paghuni ng pusa na yung tunog niya ay para bang may kaaway ito o nagyayaya makipagtalik. Hindi ako sigurado. Pero marahil ay alam nyo na yung tinutukoy ko na nakakainis na tunog nito. Na paulit-ulit na parang nagmumumog ang tunog na nanginginig. Nakakairita ang tunog noon. Di ako makatutok ng gusto sa ginagawa ko. Kaya tumayo ako at sinilip kung saan nanggagaling ang tunog noon para bubugawin ko. Ang dingding ng kusina namin sa tapat ng lababo ay may pahabang bintana iyon na may mga kawayan na nakaharang. At iyon na rin ang nagsisilbing pinaka-grills nito. Tumingkayad pa ako para makita kong mabuti kung nasaan ang pusa. Pero wala akong nakita. Konti lang kasi ang naaabot ng liwanag na nagmumula sa loob ng bahay. At huminto ang tunog noon. Kaya naisip kong bumalik na sa pagkakaupo sa sala at ipagpatuloy na ang pagbabasa. Nang bigla na namang nag-ingay iyon. Kaya mabilis akong tumayo at lumapit muli sa lababo. At binugaw ko iyon kahit na hindi ko nakikita. Tumahimik na uli ang pusa. Pero nang pabalik na ako sa sala, ay narinig kong kinakalmot nito ang dingding. Kaya agad kong kinuha ang walis tingting at tinampas ang bahagi ng dingding namin kung saan ito kumakalmot. Matapos kong hampasin ang dingding ng paulit-ulit, ay tumigil naman iyon. Pero, di pa ako nakakaupo pagbalik ko sa sala, ay nakarinig ako ng boses na parang hinihingal, na nagsasalit-salit. Kasi, minsan naman, parang may hika ito na kinakapos sa paghinga. Kinabahan ako. Inilapag ko ang aking binabasa at mabilis kong tinungo ang kwarto ni Lola. Nang makita kong tulog na ito, ay pinatay ko ang kanyang radyo. At doon ko na siguro na tama nga ang pagkakarinig ko. May tao nga sa labas ng bahay namin. Pero ano ang ginagawa ng tao na iyon doon? Naisip kong bigla. Nakaramdam ako ng panlalamig. At bakit ganon ang tunog na nililika nito? Dahan-dahan kong nilapitan ang pintuan namin. At nakita kong nakasarado namang mabuti iyon. Iniwasan kong lumika ng kahit na anong ingay. Pagdaan ko sa silid ni Lola, ay napansin kong hindi pa nito na ibababa ang pinakatakip noon. Marahil ay nakalimutan na naman niya. Ang bintana kasi ng silid ni Lola at sa kwarto namin ay walang sara. Napirmi lamang itong nakabukas, na may mga harang din na kawayan at may takip lang na mga pinagdugtong na sako na tinahi. Na ang kabilang dulo na nakalaylay ay may pabigat lang na kahoy. Gusto ko sanang ibaba ang takip ng bintana ni Lola pero kinakabahan ako. Dahil naiisip ko na paano kung bigla na lang sumulpot yung tao na yon sa harapan ng bintana. Pero may naisip ako.
Gumilid ako sa bintana na iniiwasan kong makita ang katawan ko mula doon. Inalis ko ang tali ng takip ng bintana sa magkabila at iniladlad ang takip dahan-dahan. Pagkatapos noon ay pumasok na ako sa kwarto namin ni ate. Ang mga kwarto namin ay wala ding pintuan. May kortina lang ito. Gumilid din ako sa bintana at inalis ko rin ang tali ng takip. Namalayan ako ni ate at pinigilan ako dahil sa mainit raw. Sinenyasan ko si ate na huwag maingay. Sinabi ko sa mahinang boses sa kanya na may tao sa labas. Pero tinalikuran lang ako nito habang nakahiga na nakatagilid. At sinabing umandar na naman daw ang malikot na imahinasyon ko. Sasagot pa sana ako para mga twiran pero hinayaan ko na lang. Basta itinuloy ko na lang ang ginagawa ko. Matapos kong matanggal ang tali sa isang gilid, ay lumipat naman ako sa kabila. At maingat ding tinanggal ang tali doon. At saka dahan-dahan kong ibinaba. Humiga ako sa tabi ni ate. Namaluktot ako at nagtalukbong ng kumot. Nang biglang makarinig ako nang parang mayroong nagkukutkot. At paunti-unti ay naririnig ko na naman ang tila humihingal na tunog na iyon. At kung hindi ako pinaglalaruan ng pandinig ko, ay nasa gilid lang ito ng dingding namin ni ate. Nasa uluhan lang namin ito. Natanging dingding lang ang pagitan. Kinalabit ko si ate na hindi ko inaalis ang kumot na nakatalukbong sa akin. Habang kinakalabit ko ito, ay tinatanong ko siya kung kanyang naririnig ba ang naririnig ko. Pero umuungo lang ito at tila antok na antok. Hindi niya ako pinapansin. Napapikit na lang ako at umusal ng maikling panalangin na sana ay walang mangyaring masama sa amin. Nakiramdam pa ako. Matapos ang ilang sandali, ay nawala na bigla ang tunog. Biglang tumahimik ang paligid. Nakahinga ako ng maluwag at nagpasalamat. Ibinaba ko na ang kumot hanggang sa dibdib ko. Nang bigla akong napasigaw ng malakas. Nang makita ko ang isang matandang babae. Napapasok na sa aming kwarto na nakasungaw na ito matapos hawiin ang kurtina. Napabalikwas naman ang ate ko at tinanong ako kung bakit. Pero ano ang isasagot ko sa kanya? Wala na ang matanda. Napaupo ako at napansin ko na may putik sa sahig. Sinabi ko kay ate na may matanda na papasok na sana sa aming kwarto. Isang malakas na ha ang isinagot nito sa akin. Nahalatang hindi ito naniniwala. Kaya tumayo ako at itinuro ko sa kanya ang putik na napansin kong nasa sahig namin. At lumakas ang kutob ko na hindi ako pinaglalaruan lang ng aking imahinasyon. Na totoo ang nakita ko dahil sa hugis paa ang bakas ng putik na naiwan doon. Nangilabot ako nung mga oras na iyon. Naramdaman kong namanhid at nangapal ang mukha ko. Tumayo na rin si ate at lumapit siya sa akin. Maya-maya ay nakita kong palabas na rin si Lola ng kanyang silid. Sinabi ko sa kanila ang aking nakita. Isang matandang babae na nakatirik ang buhok nito na nakabuwagag at mapupula ang mga mata nito na nangingintab ang mukha at braso.
na parang nagpahid ito ng mantika. Na pati ang parang kamiso na suot nito ay basang-basa. Sinabi ni Lola na malakas ang kanyang kutob, na baka aswang daw iyon. At ang pakay nito ay ang sanggol na ipinagbubuntis ni ate. Nakita naming nakabukas ang pinto, kaya naisip ko na tuso at mapanlin lang ang matandang aswang na iyon. Dahil sa kinuha niya ang aking atensyon, na ang buong akala ko ay nasa uluhan namin ito, na nasa kabila lang ng dingding. Pero pumapasok na pala ito sa bahay. At sa pinto pa mismo dumaan, na sa tingin namin ay sinungkit ang lock noon sa siwang. Buti na lang talaga at hindi pa ako nakatulog. Kung hindi, ay baka ano na ang nangyari sa sanggol ni ate. Kinaumagahan, ng mga bandang mag-aalas 10 ng umaga, ay lumabas ako para isole yung pocketbook na inarkila ko matapos ko itong basahin. Nang malapit na ako sa kalsada at patawid na sa tindahan na pinag-arkilahan ko, ay napalingon ako nang mamataan ko ang matanda. Kinabahan ako dahil nagbalik na bigla yung alaala nang makita ko ito nung nagdaang gabi. Binilisan ko ang paglakad. Ayaw kong makita ko nito. Pagkatapos kong may soli at makaarkila na uli ng bago, nang pauwi na ako, ay laking gulat ko nang sa aking unahan ay makita kong nakatayo ang matanda sa gilid ng daan. Iiwas pa sana ako pero alam kong kanya na akong nakita. Kung kaya, dumiretso na lamang ako at hindi nagpalata. Hindi ko na lang inalis ang tingin ko sa harapan. Ipinako ko ang tingin ko sa daan. Nang mapatapat na ako sa matanda, ay biglang kumabog ng malakas ang aking dibdib. Hindi ko maiwasang hindi mapatingin. May kung anong pwersa na nagtutulak sa akin para tingnan ang matanda. Kaya, sa sulok ng mata ko, ay nakita ko itong hindi gumagalaw at nakatingin lang sa akin ng masama. Pero hindi ko ito nilingon. Diretso lang ako. At kahit malayo na ako sa matanda, ay nakita ko pa rin itong nakatingin sa akin at hindi umaalis sa kanyang kinatatayuan. Medyo paliko kasi ang daan kung kaya kahit hindi ako lumingon, ay nasulyapan ko pa rin ito. Naisip ko na baka nga matindi ang galit nito sa akin dahil sa hindi nito naisagawa ang masamang balak sa ate ko at sa kanyang sanggol. Iniisip ko rin kung saan ito nakatira at tumutuloy dahil sa noon ko pa lamang ito nakita sa aming lugar. Kinahapunan, nung araw ding iyon, ay dumating ang asawa ng ate ko. Kung kaya kinagabihan nung matutulog na kami, ay doon ako sa sala nahiga. Nilatagan ko ng kumot yung mahabang upuan na yari sa kawayan. Habang nagbabasa, ay sumisingit pa rin sa isip ko yung tungkol sa matandang aswang na yon. Kaya, hindi ko magawang maituon ng gusto ang atensyon ko sa aking binabasa. Kaya nagpasya na lamang ako ng huminto at matulog na. Di ko alam kung ilang oras na ako nakatulog. Basta nagising na lang ako dahil sa may kumakaluskos na naman sa dingding namin. Kinabahan ako. Gusto kong puntahan si ate pero nahihiya ako dahil naroon ang asawa niya. Kaya, si Lola na lang ang naisip ko na puntahan. Paghawi ko ng kurtina ng kwarto ni Lola, ay napahawak ako sa bibig ko dahil sa pagkabigla.
nang may nakita akong dumaan doon. Pero halos gilid at likod na lang yung aking nakita. Lumapit ako kay Lola at sinabi kong andyan na naman yung aswang. Bumangon naman si Lola at dahan-dahan kaming lumabas ng kanyang silid. Dinampot niya ang walis tingting at inilagay niya iyon sa pinto ng nakabalagbag. Nagpasya kami ni Lola na silipin si ate sa kanilang kwarto. Nang bigla kami nagulat, nang halos nailusot na ng aswang ang kalahating katawan nito sa bintana. Matapos natanggalin ang dalawang kawayan na nakalihis. Napasigaw na ako at nagagilap ng maibabato dito. Nadampot ko ang tsinelas at iyon ang aking ibinato. Habang si Lola naman ay sinugod niya ito na pinagmumura. Mabilis na lumabas ang aswang. Nagsisigaw kami ni Lola. Napaulit-ulit binabanggit ang salitang aswang. Pero sila ate ay tulog na tulog pa rin na parang mga walang malay. Niyog-yog ko si ate. Si Lola naman ay paulit-ulit na sinasabi ang puwera aswang. At doon pa lang sila nagising. At takang-taka sila kung ano daw ang nangyari. Sabi ni ate, ay binabangungot daw siya. Ang sama daw ng kanyang panaginip. May gustong kumuha sa kanyang anak. Ang nakapagtataka pa dito, nang magkwento si kuya rin, ay ganun din daw ang panaginip niya. Nang makita nila ang dalawang kawayan na tinanggal sa bintana, ay halos panghinaan sila. Dahil kung nagkataon at nahuli lang kami ng sandali ni Lola, malamang ay wala na ang kanilang anak. Nang sumunod na araw, ay nagpasya ang asawa ni ate na hindi na muna pumasok. Sinamahan silang dalawa ni Lola sa manggagamot. Pagdating nila, ay nalaman kong aswang nga talaga ang matanda na pumasok sa aming bahay. Binigyan si ate ng manggagamot ng pangontra at ipinangako sa kanila na hindi na raw kami gagambalain pa nito dahil sa may ginawa umano ang manggagamot sa aswang. Noong huli ay nalaman namin na hindi lang pala si ate ang inaaswang ng matanda na iyon, na tiyahin ng isang taga roon sa amin na ang bahay ay malapit sa kalsada. Ayon pa sa usap-usapan, ay basta bigla na lamang daw itong nawala at hindi na nila nakita pa. Ang sabi ay bumalik na raw ito sa kanilang probinsya dahil sa nagbakasyon lang naman daw ito doon sa may amin.